Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading ito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading ito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Ikaw ba tong Page of Cups? Kasi energy mo pa lang yan. Hindi. It's your ex. Ex mo, no? Ex mo. Ex mo yan. Nag-imagine siya sa'yo. Parang lumulutang sa alapaap. Parang lumilipad sa alapaap. Yung isipan niya nag-imagine na you are together, no? Na you are united o magkasama kayong dalawa, you're in a union, magpartner na kayo kasi may dalawang kamay na nakaganyan, no? Nakikita niyo to dito, ayan, no? Oh. Na you are together, buo yung heart, you're not in separation. Ganun yung sa imagination niya. Pero nasa imagination niya lang yon. Pero in reality, ex mo siya. Nakita niyo, may pig ditong lumilipad. So, para, ano lang talaga, illusion yan siya, guys. Nag-isipan niya, illusion. Or nag-imagine siya, nagde-daydreaming. Na you are together, na buo kayo, na hindi kayo separated, na you're not in separation right now. No? Ganun lang nasa isipan niya. Nagiging imaginative, nagiging ano siya, whim, superficial, and passionate siya, color orange, and then grounded din siya with the color black, passionate and grounded, and brave, no, with the color red here, and eager, na gusto ko niyang puntahan. Full of passion, full of desire. Na puntahan ka, lalo kung may distance sa inyo, kung malayo ang distansya sa inyong dalawa. Ayan, malapit man o malayo, basta may distance to, na gusto niyang puntahan. Gusto niyang puntahan talaga. Habang nag-imagine siya, gusto kanyang puntahan. Everyone deserves to be happy. Ano pa ang ini-embody mong energy? Sa'yo namang energy. Person mo yan eh. Nakuha lang yan sa energy mo. Meron kang mission. Pag mga ganito may mission ka eh. Clarify ko lang. Guides kasi nakakalam. Depende yan sa guide, no? Depende sa nag-guide. I mean, may mission ka ba? Kadalasan spiritual mission. Yes. Meron kayong mission together ng ex mo. Meron. Ang bumuo kayo ng pamilya. Yun ang mission ninyo. Bakit kayo bubuo ng pamilya? Bakit ganun ang mission ninyo na bubuo kayo ng pamilya? Dahil magkakaroon kayo ng anak na meron siyang merong purpose ang God para sa magiging anak ninyo. Ganon. Ganon ba yun? Let's see. Dahil magkakaroon kayo ng anak na may purpose ang God sa magiging anak ninyo. See? Talagang nakaplano na yan lahat, guys eh. Ganun yun eh. Kumbaga, sumusunod or nasusunod talaga yung divine plan ng God. Kasi syempre, lahat naman itong creation niya eh. Itong mundong to, yung universe, di ba? So yan. Yun pala yun. Diba? May mission ka na spiritual mission. Para bang yung katulad kay Moses, diba? May mission si Moses, no? May purpose ang God sa kanya kung bakit siya pinanganak, no? So ganun din yun, no, sa inyo. May purpose ang God kung bakit kayo pagsamahin, kasi magkakaroon kayo ng anak na may purpose din ang God doon, no? Yun ang mission ninyo. Magkaroon ng anak na may
Yung bata na may purpose yun, ang God nun, may mission din siya na malaki. Basta gagamitin yun siya ng God, no? Sa kung ano man yun, pwede nakatakda. May nakatakda sa anak ninyo. Meron nakatakda sa magiging anak ninyo. O diba, hindi pa siya napanganak, hindi pa siya nabuo, hindi pa nga kayo nagsama eh. Pero once na nagsama kayo, kakaanak na kayo. O diba, nakaano na siya, nakaplano na siya guys, kahit hindi pa nangyari. O diba? Ganun yun. Baka nga nasa Revelation pa yan eh, sa Biblia eh. O diba? Or nasa prophecy. Ewan kung tawag dyan. Ano ba yung tawag dun? Pag mga ganun, prophecy. Prophecy. Prophecy pala. Prophecy o prophecia. Ano ang tawag dun sa mga ganyan? Nasa prophecy daw yan. No? Pag mga ganyan. Well, ano pa ang ini-embody or energy mo ngayon? Ano kang klase ng tao? As a person, ano kang klase ng tao? Kasi maganda tong deck na to eh. Counselor, so magaling ka mag-guide or mag-advise. Magaling kang counselor. Kasi counselor. Tapos pagka nag-guide ka or nag-advise or you're doing your job or kung ano man to, no, na yung pagiging counselor with heart talaga eh, with heart, with emotion, with love, kasi may heart ka dito, with feelings, with emotion, with love, ayan. Parang vast like the ocean yung knowledge mo. Ano ba yung vast yung knowledge mo? Knowledge mo ba yung vast? Yes, vast yung knowledge mo like the ocean. Ano pa? Ang tungkol dito sa person mo na to na nag-i-imagine sa'yo, na gusto ko niyang puntahan, ano tungkol sa kanya. Nasasaktan, heartbroken, ex mo siya. Pilit niyang tinatahi yung sugat. Pilit niyang, sobrang nasasaktan to. Parang, as in sumisigaw siya minsan sa sobrang sakit or pain na naramdaman niya dahil sa nag-break kayo. Ganun ba yon? Hindi naman daw. Pero matindi yung pain na naramdaman niya dahil nag-break kayo. Hindi naman matindi. Pain, nasaktan lang talaga siya. Nasaktan lang siya. Pero hindi naman matindi yung pain. Hindi naman siya sumisigaw. Pero nasaktan talaga siya. Yung ganon. Nasaktan siya dahil naghiwalay kayo. Parang na-drain pati siya. Parang tuyot, parang na-drain. Parang yun, nasaktan siya. It's your ex. Ano yung may napanood ako sa YouTube. Sa YouTube ba yun? Facebook. Facebook ata, guys. Ako. Facebook ata yun, panood ko eh. Yan lang yung pinapanooran ko ng video si Facebook or kaya YouTube. Alam ko sa Facebook eh. Merong vlogger na sabi niya pagka mabilis daw magalit yung isang tao, madami pang sinabi yun, pero yung huli na part na sabihin ko na ano daw na once na nawala na yung pagkagusto nyo sa'yo, no, ganun. Ano daw yan sila eh, mababait at mabuti na klase ng mga tao, yung madali magalit at kadalasan tinitake advantage ng iba dahil nga mabuti at mabait sila, no. Kaya lang naman nagagalit kasi yung mga ganun guys, kasi meron kasi mga abusive ganun, parang may gumagawa ng injustice kaya nagagalit, parang dahil sa nagawa sa kanila yun, yung parang yung tinitake advantage o kaya ay may gusto maabuso, may
mga gusto manamantala ng kabaitan nila, kaya nagagalit kasi hindi sila ganun eh. At yung mga tao doon na yun ay sila, mga pagka once na nawala na yung pagkagusto nila kunwari sa ex nila, nakakalimutan na nila daw yun, na parang ayaw na nila talaga yun, yung tao na yun, na as in ayaw na nila forever once nawala na yung pagkagusto nila. Sa akin ganun ako. Totoo yun. Kasi basta madami din eh, may mga ex ako na pag nawala na yung gusto ko sa kanila, yung pagkagusto ko sa kanila, as in ayaw ko na sa kanila talaga, parang nandiro na ako sa kanila, parang ganun ba. Pero madali talaga ako magalit, pero habang nagmamature ay nakukontrol na, parang may pagkatotoo, no? Totoo, parang totoo talaga yung sinabi niya na ganun ang mga tao, madaling magalit. Minsan siguro may times na stress lang yung isang tao, tapos may problema pa, o samantalahin pa nila na problemado yung isang tao. Siyempre magagalit talaga, di ba? Instead na maging maawain. Ayan guys. Ganun din ako eh. Kasi obserbahan ko, totoo nga sa isip-isip ko. Kasi may mga ex ako na ayoko na talaga sa kanila. Na dati ay gusto ko, pero ngayon ayoko na talaga, as in nawala na din talaga yung attraction, ganun yun. May ganun na parang nandiri na ako or ayaw ko na. Kasi nawawala naman yun eh, attraction. Depende siguro sa tao. Ganun lang. Napaisip ko na, totoo nga yun. Sino ba sa inyo madaling magalit? Kung na-experience nyo din yan. Kung nawawala na ba sa isip ninyo, o nawala na yung attraction ninyo sa mga, kunwari sa ex ninyo, ganon. Yung pagka-attract nyo sa kanila, sa katagalan, ganon. Na hindi na kayo attracted, na ayaw nyo na sa kanila, para nandidiri na kayo. Ayun, yung mapasabi ka na, ayoko na talaga sa kanila. Ayoko na, iba rin type ko. Sa isip-isip mo, ganon. Ganon din ako eh. Kasi, well, may pagkatotoo talaga yun. Yung sabi nung nasa Facebook yun. Ang alam ko sa Facebook yun. Parang may nahalo. Ano pa? Ang emotion or feelings ng person na to na nag-imagine sa'yo na gusto kanyang puntahan. Passionate siya na puntahan ka. Feelings. The moon in reverse. May nalaman siya na hindi na kayo connected energetically. Parang kasi emotion yan eh. Dahil sa nalaman niya na hindi na kayo connected energetically, ay parang mas lalo siyang nag-imagine sa'yo, nag-illusion sa'yo, pantasya sa'yo, ganun. Na hindi na kayo connected energetically. Ano yun, kinakabahan siya kasi may nalaman siya na hindi na kayo connected energetically. Oo, kinakabahan siya, yun ang nararamdaman niya, yun ang emotion niya, yun ang parang na-threaten siya ba, natakot siya dahil hindi na siya connected sa iyo energetically. Ibig sabihin, hindi mo na din siya iniisip. Parang nawala na yung feelings mo sa kanya, kaya kinakabahan siya. Kasi nawala na yung connection, ibig sabihin, out ka na sa connection. Hindi mo na siya iniisip, hindi ka na nag-expect, or hindi ka na umaasa, or ayaw mo na sa kanya. Lumabas ka na sa connection eh, na hindi mo na siya iniisip, so hindi na siya makakonect ngayon sa'yo. Nawala na yung connection, no? Na meron kayo dati.
Ganon. Energetically yun or intuitively. No? Kasi, you know what, pag iniisip mo daw yung isang tao, iisipin ka din yan. May ganong kasabihan eh. Totoo ba yun? O, totoo daw yun. O. Or, pag inisip ka niya, hindi niya na mas sense. Hindi ka na niya ma-feel na nandyan ka pa, na connected pa rin siya sa'yo, na merong equal give and takes sa energetically. Kasi parang lumabas ka na nga sa connection eh. Ayaw mo nang isipin siya or nawalan ka na ng attraction sa kanya, nawalan ka na ng passion sa kanya, nawalan ka na ng desire, pagkagusto sa kanya pati. Ganon. Kaya kinabahan siya. Kaya the more na parang ayaw mo na sa connection nyo, the more na parang lumalabas na naghabol ito. Kinakabahan siya kasi baka nakalimutan mo na siya, nakamove on ka na ng tuluyan, nawala na yung attraction mo sa kanya, ganun. Oo, tama. Nawala na yung feelings mo din sa kanya, yung emotion mo, yung desire mo, yung love mo, yung kung naging attached ka dyan sa kanya emotionally, nawala na, ganun. Kasi sa katagalan, nafe-fade talaga yan. Kaya nga ang ginagawa ng iba, guys, pag nawala na yung attraction ng person nila sa kanila, ginagayuman nila. Ang dadaya, no? Nagagayuman na lang sila para bumalik yung attraction sa kanilang person nila. O ng ex nila, mga ganun. Pero masama yun yung magayuma. Witchcraft yan. Ano yung iniisip ng person mo na to sa'yo ngayon? Ano yung ini-imagine niya pa? No? Ano yung ini-imagine niya habang nag-i-imagine siya sa'yo ngayon? Nag-i-imagine eh. Na nagtagumpay siya na makuha ka, na nag-succeed siya, na naabot niya yung goal niya, na nakuha niya yung goal niya, which is ikaw, na abot kamay ka na niya, na nasa kanya ka na tuwang-tuwa siya, ang saya niya kasi nasa kanya ka na. I know, parang kunwari ikaw nasa kamay niya, na nag-succeed siya, nagtagumpay siya, na makuha ka. Ang saya niya na parang hindi ma-explain o hindi maipiliwanag yung tuwa niya, yung ligaya niya, yung happiness na naramdaman, yung bliss, yung saya. Pero in reality, sa imagination niya lang. Ano ba? Anong message? Sino pa nagagay dito ngayon? Angels. Yeah, angels. Ano yung message ng angels for you? Do some research. You need more information about this situation. Mag-research daw muna. Kailangan mo ng maraming information about the situation ninyong dalawa. Look into it further before proceeding. Tingnan mo, maigi mo na, no? Na mabuti, no? Ng further, pati, before proceeding. Ayan. Bago ka mag-proceed. Ayan. Ay, lumabas din to kanina. Oh, tingnan mong maigi, mabuti, mag-research ka muna ng do some research. Kailangan mo na maraming information daw about sa situation niyo. Kinakabahan siya, natatakot siya, na parang nag-threaten na nawala na yung attraction mo sa kanya. Oh, nasabi ko na ngayon kanina. Okay. Ano ang iniisip niya pa ngayon? Ang person mo na yan na nag-imagine sa'yo na gusto kong puntahan.
Ah, na upright ba to? Yung Nine of Pentacles. In reverse. In reverse. Na hindi na siya nag-iisa. Na hindi na siya single o nag-iisa na wala ka sa buhay niya. Ganun. Na hindi na siya yung nag-iisa na wala ka sa buhay niya. Na you're not separated. Hindi siya single. Hindi siya separated sa'yo. Na reunite na kayo. Yan ang mga nasa imagination niya. Yan ang mga ini-imagine niya. Yun na nga, yun eh. Na reunite na kayo. Advance yung isip niya. Pero in reality, you're still mag-ex. Pero wala namang imposible na ma-reunite kayong dalawa at bilog ang mundo, no? Lalo kung mahal ka niya, mahal mo din siya. Or lalo kung mahal ka niya at ipurso ka niya talaga na gagawin niya lahat to be with you. Wala namang imposible doon. Okay? Lalo kung gusto mo naman talaga siya or gusto mo pa rin siya. No? Pero kung hindi mo na siya gusto, wala na siyang magagawa doon. No? Kung ayaw mo na talaga sa kanya. Kasi nagbabago kasi ang feelings ng tao. Habang tumatagal, di ba, nag-fade nga. Sabi ko eh. Ewan ko lang sa iba. So, ayan. Ano naman ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to na nag-i-imagine sa'yo na gustong kang puntahan? Ayan. Kinikip ka niya sa puso niya, importante ka sa kanya, mahalaga ka sa kanya, na parang katulad nito. Nag-hold on siya. Hindi siya bumibitaw. Hindi ka niya binibitawan. Still nag-hold on. Kinikip ka niya. Possessive siya pati. Hindi naman sa possessive, kundi hindi siya bumibitaw. Hindi ka niya nalalet go. Ayan. Ano pa? Umaasa to na you will be together. Kahit nga sa imagination niya eh. Na-reunite na kayo eh. Na you're in a union na eh. Na partner ka na niya eh. Diba? Ayan o. Pero illusion na ng isipan niya. Hindi naman nangyayari in reality pa. Yun lang. Ano ang naisip parating sa'yo ng person na to na nag-imagine sa'yo na yan. Na ayun, in person na yan, nag-imagine sa'yo na gusto kang puntahan. Ano ang naisip parating sa'yo? Upright ba tong Page of Wands? In reverse. Page of Wands in reverse. Hindi siya positive. Hindi siya positive or hindi siya excited na mag-take na action. Oo. Hindi siya positive and hindi siya excited na mag-take na action. Of course, sa'yo. Yun ang gusto niya iparating. Bakit kailangan pa ba ng yung excited talaga siya o yung positive talaga siya na mag-take na action sa'yo? Para mag-take siya na action sa'yo. Kasi lalo na ngayon, madami ng influensya. So, kung yun ang inaantay niya bago siya mag-take na action, siya maabutin niya. Hindi mangyayari ang reunion. Eh. Gusto niya mangyari. Hindi kayo may-unite pagka ganyan. Kung inaantay niya na maging positive siya, na maging courageous, kasi color blue, no? Na maging, active siya, and excited. Lalo kung may nang influence sa kanya, kung may nagsisend ng mga spells, may nang ill-wish, at hindi siya ganun kadeterminado, mapursigido, walang mangyayari. If you want something, do action. Mag-take na action. Kasi, mag-antay ka kung kailan ka positive at excited na gawin yon, walang mangyayari.
Abutin ka ng ilang taon. Abutin ka ng siyam-siyam. Ganon ang mangyari sa kanya, sa inyo, kung hindi siya mag-take na action, kung antayin niya pang maging positive siya. Lalo kung may gumagawa ng scheme na ayaw nilang magkatuluyan kayo. Hindi talaga siya maging excited, hindi siya maging positive, hindi siya maging courageous. Yun ang aking masabi, no? Ano pang gusto sabihin sa'yo o iparating sa'yo nitong person mo na to na nag-imagine? Kaya ang ginagawa yun, nag-imagine na lang, hanggang imagination. So, ano yan, forever na lang siya mag-imagine. Masaya naman ata siya sa pag-imagine sa'yo. Ano pang gusto niya iparating sa'yo nitong person na yan na nag-imagine sa'yo? Na gusto kang puntahan at mukhang may distance talaga kasi merong Two of Wands dito. Queen of Pentacles, gusto niya bumuo ng family with you. Ayan, may asawa, na mag-asawa. May mag-asawa na nagtutulungan, no? Na isang pamilya, ayan, no? Gusto ko niya mapangasawa. At gusto niya may pagtutulungan sa inyo. You will work as a team, no? Team family. Magkaanak kayo, masaya kayo magkasama. Kaso paano mangyari yon kung hindi siya magte-take ng action? Kung mag-antay pa siya, kung kailan siya positive, kung kailan siya excited, kung kailan siya courageous na mag-take ng action sa'yo. Lalo kung may gumagawa ng scheme, may nagsisend ng spell sa kanya, buti lang kung hindi siya matablan. Ang hirap-hirap maghanap ng pangontra sa mga spells na yan. Dahil na-experience ko yan, at yung mga spells na yan ay buhay kasi yan eh. Buhay na salita yan eh. Mga orasyon na yan eh. Mahirap maghanap ng pangontra dyan. So, kailangan maging maging matibay talaga. Parang emperor yung energy niya. Hindi siya masway ng mga spells. Yung pag may gusto siya, ay determinado talaga siya. Dapat ganun siya. Para mangyari na yung gusto niya, na ma-reunite kayo, ma-unite kayo. Parang challenges yan eh. Sa kabila ng mga blockage, ginagawang deceit scheme, witchcraft ng iba para ma-distract siya. Para mawala yung focus niya sa pag-pursue sa'yo. Ay doon makikita kung gaano siya determinado, kung gaano siya ka-porsigido to be with you, na bumuo ng pamilya with you. Diba? So yan. So ito na lamang guys for collective reading.